So yun mga katropa, meron ditong RS na 2-stroke, RS100. Ipo-full wave, bubuhayin lahat ng kanyang wiring. I-restore, papaganahin lahat, tapos i-upgrade yung kanyang charger. So, dito naman mayroong Honda Click 150. 150 ba to? Honda Click 150. Ang problema ni boss, halos nakatatlong battery na siya, palit siya ng palit. Kapag nalobat na yung battery, titirik na yung motor niya, ang gagawin niya, i-charge niya uli yung battery para umandar uli yung kanyang motor. Ngayon, ang gagawin natin dito, ito troubleshoot natin. Tuturuan ko kayo kung paano mag-troubleshoot ng mga Honda Click na 150, Honda Click na 125, kung paano mag-troubleshoot kapag hindi gumagana yung kanyang charger o kaya hindi nag-charge. Kapag umaandar yung motor mga katropa, dapat yung reading ng ating battery 13 pataas hanggang 14.5, 14.6. Pero dapat hindi rin siya lumagpas ng 15, 16 pataas. Pag lumagpas ka ng 15, 16, may problema din yung kanyang charging. So, tignan natin yung motor ni boss. Check natin. Boss, yung sensor mo, pera mo ng sensor. Yung motor pala ni boss mga katropa, kung mapapansin nyo, blue screen na siya. Pinapagawa niya sa akin, pero hindi kami gumagawa ng blue screen. Kasi merong i-repair sa loob ng panel niyan. So, pang electronics na yon, hindi kami nagawa. Pero, isa pa sa problema niya, bukod sa blue screen, yung kanyang battery nalulobat palagi at nakailang palit na siya ng battery. 3 beses na siya nagpalit ng battery. So, hindi natin makikita rito sa kanyang panel yung kanyang voltahe. Kaya dito na lang tayo sa kanyang battery. Ang gagawin natin dito, gagamitan natin siya ng voltmeter para makita natin kung nagkakarga o hindi yung kanyang motor. So, i-voltmeter natin yung battery ni boss. Kapag nag-voltmeter kayo ng battery, dapat yung motor hindi muna siya umaandar. I-check natin yung reading ng battery kapag hindi umaandar yung makina. So, yung reading ng kanyang battery kapag hindi umaandar yung makina ay 12.6. Okay? So, yan yung reading niya kapag hindi umaandar yung makina, 12.6. Ngayon, subukan natin paandarin. Dapat pag pinaandar natin yan, kahit paano mag-14 siya. Start natin. Okay, umaandar na yung kanyang makina. Yung reading ng kanyang battery, kung mapapansin nyo, 12.7. Yan, umaandar yung makina. 12.7. 12.8. So, wala sa standard yung kanyang reading ng battery. Okay na rin. Wala sa standard yung reading ng kanyang battery. Kaya, ang nangyayari, palaging nalulobat yung motor ni boss. Kahit na gamitin niya lang ng 3 araw, 4 na araw, madidrain na, tapos titirik yung kanyang makina o titirik yung motor. Kasi nga, nawawalan na ng pundo yung kanyang battery. So, dito sa mga relay ng Honda Click 150, tsaka Honda Click 125, itong dalawang to, maraming nalilito rito kung ano ba yung purpose niyan nung maliit na relay, kung ano ba yung purpose ng maliit na relay, at kung ano ba yung purpose ng malaking relay. So sa pag-troubleshoot, syempre dapat alam niyo yung mga purpose ng bawat relay para mas madali niyo ma-troubleshoot yung problema ng motor at syempre mas madali niyo ma-solve yung problema. Ngayon, itong maliit na relay, ang gamit nito, ito mismo yung relay ng ating mga accessory. So dyan kumukuha ng supply, yung busina natin, signal light, brake light, dashboard panel, dito lahat kumukuha sa maliit na relay. Yung malaking relay naman, dalawa yung function ng malaking relay na ito. Yung unang function niya, ito yung starter relay ng ating push button. Pag nagpo-push button tayo, ito yung trigger niya. Start relay siya. Pangalawa, ito rin yung relay ng ating charger. So sa relay kasi, meron tayong number 30, number 87A, tapos number 87. Yung number 87 natin, yun yung mismong trigger ng ating push button. Yung number 87A, yun naman yung ating charger. At yung number 30 nito, yun naman yung common papunta sa positive ng ating battery. Ngayon, kapag charger ang problema ng motor nyo, hindi nag-charge yung battery. Katulad nito, nag-voltmeter tayo, hindi umakit yung kanyang voltahe, ang pupuntahan nating relay, yung relay na malaki. Pero kapag blanco naman yung motor nyo, walang busina, walang signal light, walang ilaw yung kanyang dashboard panel, ang pupuntahan nyo ito, yung maliit na relay. Kasi ito yung nag-supply doon sa mga yon. Pero sa ngayon, pag hindi nagkakarga,
ito yung i-repair natin, yung malaking relay kapag hindi nagkakarga yung motor. So ang gagawin natin dito mga katropa, common na problema ng mga Honda Click 125, Honda Click 150, ang common na problema niya, nagkakaroon ng corrosion doon sa mga sakit ng relay. Yung iba nagpapalit ng bagong relay, tapos kapag nilagyan nila, ganun pa rin, hindi pa rin nagkakarga, kasi nagkakaroon ng corrosion doon sa mga terminal. So kapag ganito, kapag hindi ko makarga, ang ginagawa ko, hindi ako lang papalit ng relay. Ang ginagawa ko lang, nililiha ko yung mga pin ng relay, tapos binabalkot ko ng konti, tapos yung mga terminal sakit ng ating relay, niyuyupi ko yun ng konti yun, inuurong ko para humigpit yung pin ng relay, tapos doon sa sakit. So aalisin muna natin itong relay na to. So ito yung relay natin mga katropa, yung malaking relay na galing dito. Ang gagawin natin sa relay na ito, linisan natin, lihain yung bawat terminal, lahat yan lilihain natin. Tapos balututin natin ng konti yung kanyang pin. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo na sakit ng ating mga relay. Ang gagawin natin dyan, gamit yung pangsundot nyo, panungkit. Ang gagawin natin dyan, yung kanyang terminal, iuurong natin ng konti na ganito. Yan, para humigpit yung terminal doon sa sakit ng ating relay. Lahat ng pin dyan, sundutin natin, pahigpit, para humigpit siya doon sa terminal. Yan lang yung gagawin natin. Pati itong isa. Yan. So, mas maganda kung meron tayong WD-40, sprayan natin ng WD-40 ito. Tapos ito naman, lihain natin. So, ito na mga katropa yung relay ng ating Honda Click 150. Nilihan natin yung kanyang pin, tapos kung mapapansin nyo, binalutot ko siya ng konti. Gamit yung ating plies. So, ganito yung ginawa natin sa kanyang pin. Binalutot natin para kapag sinauli natin doon sa kanyang sakit, mahigpit yung kanyang terminal at sigurado na hindi lost contact yung ating relay at yung terminal ng ating sakit. So ilalagyan natin to, ibabalik na natin, tapos i-voltmeter natin uli yung battery ni boss kung papalo na siya ng 14 pataas. So ito na mga katropa yung relay ng ating charger tsaka relay ng ating push button. Naisauli na natin, nalinis na natin yung kanyang terminal tsaka yung kanyang relay, nalihan na natin. Pagkatapos nating malinis yung mga katropa, mas maganda kung yung mga fuse niya, linisin nyo na rin para isang linisan na dito sa area na ito. Pagkatapos niyan, i-voltmeter na natin kung aabot na siya ng 14 pataas. Friends, ilagay mo yung voltmeter. So, i-reading natin siya na hindi umaandar yung motor. Tignan natin yung reading niya. 13, 12.9 yung kanyang voltahe. Ngayon, paandarin natin yung motor. Kung kanina, 12.8, 12.7 lang, 12.9. Ngayon, paandarin natin. Okay, paandar yung motor. Yung kanyang reading ngayon, pagkatapos nating malinis yung kanyang relay, pagkatapos nating malinis yung relay, pagkatapos nating mahigpitan yung kanyang mga terminal, kung mapapansin nyo, hindi ko nire-revolusyon, no? Kung mapapansin nyo, 14, 14.2, 14.1, minor pa lang yan. So ito yung standard na reading ng ating motor kapag umaandar. 14.2, 14.3, normal yan, standard yan, at siguradong hindi malolobat ang ating battery. Yan, di ba? Ang laki na pinagkaiba niya nung nilinis natin yung relay. Okay na rin. Nung nilinis natin yung relay, tapos nilinis natin yung terminal, nag-iba na agad yung kanyang karga. So, ganun lang mga katropa, imbis na magpalit kayo ng relay, linisan nyo lang dahil minsan corrosion lang at hindi nagkukontak yung ating charger dito sa battery. So, ganun lang kasimple mag-repair ng charger dito sa Click 125 at Click 150. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana pinanood kayo ng ating video, maraming kinatutunan na gagamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.